Inabot ni Farzana kay Iftikhar ang isang plastic bag sabay sigaw ng, "Tapusin na natin ito." Habang nakaupo sa sofa si Shafilia, ay tinalon siya ni Iftikhar at ipinasok ang plastic bag sa kanyang bibig na hinarangan ang kanyang airways. Hinawakan ni Farzana si Shafilia at tinakpan ng dalawa ang mukha ng dalaga gamit ang kanilang mga kamay. Gulat at kilabot ang nakita kay Shafilia. Napanood ng kanyang mga kapatid ang pagsipa ng kanyang mga paa at pagkatapos ay bigla silang tumigil. Si Shafilia Ahmed ay isang 17 taong gulang na dalaga mula sa Warrington, Cheshire, England. Tulad ng napakaraming mga bata sa kanyang edad, siya ay may mga ambisyon na humiwalay sa kanyang mga magulang, pumasok sa universidad at bumuo ng isang successful na karir. Ngunit hindi tulad ng karamihan sa mga teenager sa UK, si Shafilia ay naiipit sa pagitan ng dalawang kultura. Ang kanyang mga magulang ay ultra-conservative na mag-asawang Pakistani at siya ay gustong ipakasal at maging isang devoted na asawa sa isa niyang pinsan na isang dekada ang tanda sa kanya at posibleng hindi na siya kailanman makakabalik sa UK. Mahigit 20 taon na ang nakalipas mula noong kitlin ang buhay ng 17 taong gulang na si Shafilia Ahmed ng kanyang sariling mga magulang sa tinatawag na honor killing. Ang honor killing ay ang pagkitil sa buhay ng isang individual, maging tagalabas o miyembro ng pamilya ng isang taong naglalayong protektahan ang dignidad at karangalan ng kanilang sarili o ng kanilang pamilya. Si Shafilia ay isinilang noong July 1986. Siya ay isang mahiyain at tahimik na dalaga. Lumaki siyang maganda at matalinong babae at pangarap niya na maging isang abogado. Kung siya ay nabubuhay ngayon, maaaring isa na siyang abogado at namumuhay ng malaya gaya ng kanyang pangarap. Ang kanyang mga magulang na sina Iftikhar at Farzana Ahmed ay mula sa nayon ng Uttam sa distrito ng Gujarat, Pakistan. Sa katunayan, si Farzana ay pangalawang asawa at pinsan ni Iftikhar. Si Iftikhar ay unang ikinasal sa isang Danish na babae na si Vivi Lone Anderson. Nagkaroon sila ng anak na lalaki. Nang umuwi si Iftikhar sa Pakistan upang bisitahin ang kanyang may sakit na ina, ay hindi nasiyahan ang kanyang pamilya sa kasal nila ni Vivi. Pinaalalahanan siya ng mga ito na ipinangako siya sa kanyang pinsan na si Farzana noong mga sanggol pa sila. Kaya isinaayos ang kasal ni Iftikhar at Farzana. Bumalik si Iftikhar sa kanyang unang asawa sa England na walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Hindi nagtagal ay sumunod sa mag-asawa ang buntis na si Farzana, kaya nagpasya si Vivi na umalis kasama ang kanyang anak. Si Shafilia at ang kanyang mga kapatid ay may napakahigpit na pagpapalaki sa relihiyon at kultura. Sina Iftikhar at Farzana ay masyadong controlling. Ayaw ni Iftikhar na makisocialize si Shafilia sa mga batang babae mula sa puting komunidad sa paaralan, at ayaw niyang nakikihalubilo siya sa mga lalaki. Hindi rin pinayagan ni Iftikhar si Shafilia na magsuot ng western na damit. Kailangang gumawa ng mga gawaing bahay si Shafilia bago siya pumasok sa paaralan at pagkatapos niyang gawin ang kanyang mga takdang aralin. Lumayas siya sa bahay sa edad na 11 at ang kanyang mga paglalayas ay naulit pa ng maraming beses. Naging mas rebelyo si Shafilia na magsimula siya sa kolehiyo. Nakipagkaibigan siya sa mga babaeng hindi Muslim, nagsusuot ng mga western na damit, nagsimulang mag-makeup at nagsimula na rin siyang makipagkaibigan sa mga lalaki. Naniniwala sina Iftikhar at Farzana na kung mapapalapit si Shafilia sa mga western na lalaki, siya ay magiging damaged goods. Ang pag-uugali ni Shafilia ay nakarating sa kanyang mga magulang mula sa mga miyembro ng Pakistani community. At dahil pakiramdam nila ay isa itong kahihiyan sa pamilya, ay pinarusahan nila siya sa mga mararahas na paraan. Siya ay sinasaktan,
tinatawag na kalapating mababa ang lipad at tinututukan rin siya ng patalim. Madalas siyang nakakulong sa kanyang silid ng ilang mga araw na walang pagkain at ang kanyang mga kapatid ay kailangan na palihim siyang bigyan ng pagkain. Minsan rin ay hindi siya pinapapasok sa loob ng bahay. Hinahatid siya papunta at pauwi sa paaralan at itinago ng kanyang mga magulang ang kanilang pang-aabuso sa kanya mula sa mga pulis at social services. Ayon sa isang kaibigan ni Shafelia na si Sarah Bennett, ay may pagkakataon na pinakulayan ni Shafelia ang kanyang buhok at naglagay ng mga peking kuko, ngunit hinugasan ng kanyang ina ang kanyang buhok at pinunit ang mga kuko at tinawag siyang malandi. Ayon din kay Anne-Marie Woods, sinabi sa kanya ni Shafelia na siya ay tumutuloy sa mga kaibigan at wala nang matitirhan. At sinabi pa niya na siya ay tumatakas sa isang arranged marriage at karahasan sa bahay na nagsimula noong siya ay 15 taong gulang. Hahawakan siya ng isa niyang magulang habang sasampalin siya ng isa. Ibinigay ni Shafelia kay Anne-Marie ang isang note na nagsasabing sa nakalipas na ilang taon ay nakakaranas siya ng mga karahasan sa tahanan na dahilan para lumiban siya ng maraming beses sa paaralan. Pinilit din siyang huminto sa kanyang trabaho na kung saan ay nakaipon siya ng 2,000 pounds na kinuha ng kanyang mga magulang sa kanyang bank account. Ngunit ang kanyang pinakamalaking kinatatakutan ay ang dalhin siya ng kanyang mga magulang sa Pakistan upang ipakasal siya doon at hindi na siya makakaalis pa doon. Sinabi pa ni Anne-Marie na si Shafelia ay isang mahiyain at tahimik na babae na tila talagang natatakot sa nalalapit na kasal. Sa isang pagkakataon na hindi siya pumasok sa paaralan, mga 11 buwan bago siya namatay, ay tumawag ang kanyang guro na si Joan Code at tinanong si Shafelia kung kailangan ba niyang mag-alala sa kanya at sumagot si Shafelia ng oo. Pagkabalik sa paaralan makalipas ang ilang araw, ay napansin ng guro ang kupas na pasa sa kanyang leeg at hiwa sa kanyang labi. Sinabi sa kanya ni Shafelia na hinawakan siya ng kanyang ina habang binubugbog siya ng kanyang ama. Isang referral ang ginawa sa mga social services. Isang social worker ang bumisita sa kanya sa paaralan ngunit walang nakitang anumang injuries at itinanggi rin ni Shafelia ang insidente. Kahit na ipinahiwatig niya na siya ay ikakasal sa Pakistan, ay naninindigan siya na hindi niya gusto ang anumang pakikialam ng mga social services at dahil doon ay sinara na ang reklamo. Ang kaibigan niyang si Melissa Powner ay nagsabi na si Shafelia ay pala kaibigan ngunit walang gaanong buhay sa labas ng kolehiyo. Noong November 2002, natagpuan siya ng isa pang kaibigan na si Laura Meadowcroft sa isang parke malapit sa kolehiyo na tila nanlalamig at nanginginig matapos siyang lumiban ng mahigit 1 linggo. May mga kupas siyang pasa at gasgas sa kaliwang bahagi ng kanyang leeg at nakulong daw siya sa bahay at hindi pinayagang lumabas. Nang tanungin si Iftikhar at Farzana tungkol sa mga pasa at pagliban ni Shafelia sa paaralan, ay iginiit nila na sila ay biktima ng racial prejudice at Islamophobia. Noong 2002, si Shafelia ay umibig kay Mushtaq Bagas. Naunawaan ni Mushtaq si Shafelia dahil siya ay isa ding Muslim. Sinabi ni Shafelia kay Mushtaq kung paano siya hindi nasisiyahan at inaabuso sa bahay. Inayos ng mga magulang ni Shafelia ang kanyang kasal sa kanyang pinsan at naging desperado si Shafelia na makatakas. Noong February 2003, nakatakas si Shafelia sa tahanan ng kanyang mga magulang sa tulong ni Mushtaq. Nagpalipas siya ng 2 gabi sa bahay ng kapatid ng kanyang kasintahan at pagkatapos ay nagrenta ang dalawa ng Airbnb para sa 1 gabi. Pagkatapos noon ay tumuloy si Shafelia sa mga kaibigan. Patuloy na sinubukan ng kanyang mga magulang na hanapin siya at siya ay iniulat na nawawala. Pagkalipas ng ilang araw, ay nakita ni Shafelia ang kotse ng kanyang ama sa kanyang paaralan habang naglalakad siya kasama ang kanyang kaibigan. Sa sobrang takot niya ay hindi siya nakatakbo at hindi nakagalaw. Kinaladkad siya ng kanyang ama papunta sa sasakyan at agad na iniulat ng kanyang kaibigan ang insidente. Ito ay tinawag niya sa mga pulis ngunit sinabi ni Shafelia na wala siya sa panganib.
Makalipas ang ilang araw ay dinala siya ng kanyang mga magulang sa Pakistan. Kinuha nila ang kanyang passport at pinagpatuloy nila ang pag-aayos ng kanyang kasal. Paulit-ulit na tinanggihan ni Shafilia ang kanyang arranged marriage at sa mata ng kanyang mga magulang, ito ay nagdulot ng kahihiyan sa pamilya. Bilang pagprotesta ay uminom siya ng bleach at ito ay nagganap 6 na buwan bago siya namatay noong September 11, 2003. Nanindigan ng kanyang mga magulang na napagkamalan niya itong mouthwash na ayon sa prosecution ay isa itong hangal at halatang kasinungalingan. Dahil sa pag-inom niya ng bleach ay nagkaroon siya ng matinding pinsala sa kanyang lalamunan at dahil dito ay umatras sa kasal ang kanyang pinsan. Naniniwala siyang si Shafilia ay isa ng damaged goods. Iniuwi siya ng kanyang mga magulang sa England noong May 2003. Siya ay pumayat at nahirapan siyang kumain at uminom na kahit ang kanyang laway ay hindi niya malunok. Dinala siya sa ospital at nanatili siya doon ng ilang linggo. Noong September 11, 2003 ay nagkaroon ng mainit na pagtatalo sina Shafilia at ng kanyang ina na si Farzana. Hindi natuwa ang kanyang ina sa napili nitong damit na t-shirt, cardigan, masikip na pantalon at mataas na takong. Nagpatuloy ang pagtatalo sa bahay hanggang sa sumali na ang amang si Iftikhar. Kinabukasan ay hindi pumasok sa paaralan at trabaho si Shafilia at wala nang narinig pa mula sa kanya. Hindi inuulat ng kanyang mga magulang sa mga awtoridad ang kanyang pagkawala. Isang guro sa Great Sankey High School na si Joan Code ang nakarinig sa nakababatang kapatid ni Shafilia na sinasabing ang kanyang pagkawala. Pinatawag ang mga pulis at inilunsad ang paghahanap noong September 18, isang linggo makalipas ang kanyang pagkawala. Napansin ng mga pulis na hindi nag-aalala ang mga magulang ni Shafilia at wala silang pagsisikap na hanapin siya. Hindi tulad ng mga naunang pagkawala niya na paulit-ulit nila siyang tinatawagan. Nang tanungin ng mga pulis ang kanyang mga magulang kung bakit hindi nila iniulat ang kanyang pagkawala, ay sinabi nila na hindi nila inuulat na nawawala ang kanilang anak dahil naniniwala silang tumakas ito. Inusisa ng mga pulis ang mga kapatid, kaibigan at mga kasamahan sa trabaho ni Shafilia, ngunit walang nakakaalam kung nasaan siya. Sa buong investigasyon ay nanatiling kalmado si Iftikhar at Farzana at dahil dito ay naghinala ang mga pulis sa kanila. Tumaas pa ang kanilang paghihinala matapos nilang malaman ang pang-aabuso na ginawa nila kay Shafilia. Kaya nagtanim sila ng recording device sa bahay at kotse ng mga Ahmed. Narinig nilang pinag-uusapan ni Iftikhar at Farzana kung ano ang mangyayari kung may makitang forensic evidence ang pulis sa kanilang sasakyan. Sinabihan din nila ang iba pa nilang mga anak na huwag nang banggitin ang nangyari kay Shafilia kahit saan. Noong February 2004, natagpuan ang katawan ni Shafilia sa ilog ng Kent. Ito ay sobrang naaagnas na. Ang home pathologist na si Dr. Alison Armour ay sinabi na ang krimen ay naganap sa ibang lugar at ang sanhi ng pagkamatay ni Shafilia ay pagsakal. Nawawala ang bahagi ng kanyang bungo ngunit walang bakas ng dugo sa kanyang damit na nagpapahiwatig ng pinsala sa ulo. Nakilala siya sa pamamagitan ng mga dental record at ng kanyang mga damit. Napag-alaman din na namatay si Shafilia noong panahon na siya ay nawawala. Naniniwala ang mga pulis na ang mga magulang ni Shafilia ang responsable sa pagkamatay nito. Ngunit wala silang sapat na ebidensya para kasuhan sila. Ang mga magulang ni Shafilia ay nagpa-interview sa telebisyon at inakusahan ang mga awtoridad ng pagiging racist sa kanila. Walang bagong lead o ebidensya ang lumabas sa kaso ni Shafilia hanggang sa lumipas ang maraming taon nang ang kanyang kapatid na si Alessia ay inaresto noong 2010 kaugnay ng isang armed robbery sa bahay ng kanyang mga magulang. Habang nasa kustodiya ng mga pulis si Alessia, ay sinabi niya na gusto niyang magsalita tungkol sa pagkamatay ng kanyang ate. Ibinunyag niya na kinitil ng kanyang mga magulang ang buhay ng kanyang kapatid mismo sa kanyang harapan. Pinanood ni Alessia at ng kanyang mga kapatid si Iftikhar nang nagpasok ng isang plastic bag sa bibig ni Shafilia. Pagkatapos ay tinakpan ng kanilang mga magulang ang mukha ng kanyang ate na ikinasakal niya. Pinagmamasdan ng mga kapatid ni Shafilia ang pagsipa ng kanyang mga paa
hanggang sa tumigil sila. Inutusan ni Iftikhar at Farzana ang mga kapatid ni Shafilia na itikom ang kanilang mga bibig kung hindi ay matutulad sila sa kanya. Agad na inilagay si Alessia sa ilalim ng isang witness protection program. Agad din na inaresto si Iftikhar at Farzana. Ang mag-asawang Ahmed ay sa wakas ay kinasuhan ng pagpatay sa kanilang anak noong September 2011. Sa kalagitnaan ng paglilitis ay nagkaroon ng hindi inaasahang twist. Kapansin-pansing ipinago ng ina ni Shafilia ang kanyang mga naunang pahayag. Noong una ay sinabi niyang wala siyang alam sa pagpatay, ngunit bigla niyang isinisi ang lahat sa kanyang asawa. Ayon sa kanya, noong gabing iyon ay sinubukan niyang makialam ngunit sinuntok siya ng kanyang asawa. Nanindigan siya na akala niya ay ligtas si Shafilia at sinabihan siya ng kanyang asawa na huwag nang magtanong muli tungkol dito kung pinapahalagahan niya ang kanyang buhay at buhay ng kanilang mga anak. Pinanindigan naman ni Iftikhar na mahal niya ang kanyang asawa sa kabila ng mga sinabi nito. Sinabi pa nito na hindi totoo ang mga pahayag na iyon ng kanyang asawa at itinanggi rin niyang sinasaktan niya ang kanyang anak na babae. Tumestigo si Alessia laban sa kanyang mga magulang sa korte at napag-alaman ng isa pang kapatid ni Shafilia ay naunang sumulat ng mga liham sa kanyang kaibigan na nagdedetalye ng mga pangyayari sa pagpatay kay Shafilia. Ang kaibigan na ito ay naging isa pang pangunahing saksi sa kaso. Sina Iftikhar at Farzana ay napatunayang nagkasala sa pagpatay sa kanilang anak. Pareho silang hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong na may minimum term na 25 taon.